So, dito maglangan atong natay sigutan nga tao karon. So ako rin natun-an dugay na sadyod. Nya wala ko mabunot, wala ko makabunot. So karon may sigutan ako siya. So ato abliyon atong Bible sa Genesis daan sa Book of Genesis chapter 25. Palihog sa pagbarog. Prepare na daan yung Bible sa Book of Genesis chapter 25. Murta as we pray. Kung ulo po yung mga mata, let us pray. Lord God, salamat Ginoo ning kabuntagon. Thank you Lord God for allowing us Lord to come here. Salamat Lord God sa strength. Lord, tako sa ngayon Lord nga daigon ka Ginoo sa mong kinabuhi. Kusog Lord nga mong nagamit karon, wisdom nga ako magamit Lord. Diha ginagagikan nimo Lord. I pray nga imong katawhan karon Lord nga nagapaminaw, nagalingkod Lord. Pero Lord nga ma-encourage sila ani nga mensahe Lord nga imong gihatag diri kanako. And I pray Lord God nga unsa man Lord mga sala Lord na hikling sa mong kasing-kasing unahon na Lord I pray ka magatangtang nini. Lord ang imong pure words Lord mo mawali Ginoo. Salamat Lord sa tanan dugog himaya Lord ang bagtakan nimo. In Jesus name I pray. Amen. So let's all be seated. So ang title karon sa mensahe nga gihatag sa Ginoo. Why Esau received not the blessing. So each one of us, mga kaigsunan, nag-expect gitag blessing gyud diha sa Ginoo. Di ba? Blessing gyud ang atong gikuan nga once mo pour ang Ginoo blessing, usa na ka blessing nga ningon siya sa iyang pulong, wala nay arang ikasulod pa. Blessing lang. Samot nagtagaan kag daghang blessing sa Ginoo. Di ba? So karon atong isgutan si Esau nganong wala niya madawati ang blessing nga unta gitagana na unta ni sa Ginoo para sa iyaha. Unsa kasayang ba? Ano nakapangalan na or nakakuha na sa iyaha ba, nakadestino na gyud ang panalangin. Kung kita na unsa ka kuan sa pagmahay kano sa tong kaugalingon ba nga nana ang panalangin nagungot na kay nga naman kini si Esau ani nga times siya may kinaugangan usa ka panalangin na sa kustumbre sa mga Israelites. Once ikaw nahimo kang maguwang, ikay sumusunod sa panalangin. Pero ngano man ni si Esau wala niya madawati. So ato basahon diri sa Genesis chapter 25 verses 29 to 34. Nahitabo diri siyang kinabuhi nga na siya nabuhat nganong wala niya madawati ang blessing. Verse 29 ingon siya, and Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. So dili sa dikalilong no ang kini pagkakugihan ni Esau. Gikan gud sa field. Kugihan siya adto sa field, mao na yang trabaho man. Verse 30. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Verse 31. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Sa iyong makita dia ba na ay pagsuway sa iyang katungod ba? Saman, mo give in ka or dili? Baligya. Gutom ka. Verse 32. And Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? So may kalabutan ani, gutom nako. Kamatyono nako ani. So may di na makatabang nako. Nakita sa nako sa gulingon mga kini bitawng kagutom. Timan mga kaigsunan, una nga tentasyon ni Jesus Christ, timan unsa? Kagutom. Dirita tistingan mga kaigsunan sa atong pagtuo. Masayang ang panalangin tungod kay natintal ka tungod sa
Unsa ka ko ano? Unsa ka dakong insulto ano sa Ginoo no? Blessing noon ta pero imong gipili ang diyot-diyot. Imong gipili ang gamay sa dako. Mao ni siya. Si Esau ni give in siya. Behold, hindi pagay ekspresyon. Hapit na kong matay dire. Mura sa kog Esau. Kay once manonaan ako ba ang future? Kung ako ni buhaton, akong future mura gutmon jud ba? Di ta kasalig sa Ginoo. Kabantay ka nato. Nga mag-overthink na ta sa atong padulngan sa future na to. Mahadlok ta, mamatay. Para ni ba? Mahadlok ta, mamatay. Wantay kanon. Tinuod man guni. Sayo, ngani sa na kumuna. Unsa ka mo? Kana bitaw. Kung mahunong ang income, patay. Na mamatay. Murag nga na bitaw. So, grabe si Esau. Iya ra gi-exchange. So, usa ka panaksan nga kuha na iyang birthright. Wanya na abang nga maotoy iyang kuptanan ba sa blessing nga giandam para sa Ginoo siya. Birthright. Verse 33, and Jacob said, swear to me this day. Oh, pirma. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Verse 34, then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Mga kaigsunan, usa nga nganong wala na dawata ni Esau ang blessing, he despised his birthright. Unsa na kakuan ba? Kay kasayang kita mga anak ta sa Ginoo. Once aduta ni pakitabang sa kalibutan, we despise our birthright. Anak ta sa Ginoo, adto ta mga igtabang sa kalibutan. Mura tag si Esau ani. Si Esau nga iya ra gi-despise yang birthright. Wala ta katubang anak ko sa Ginoo. Unta nga anak ta ba? Nga mubarog ta as Kristohanon, anak ko sa Ginoo. Di na to i-despise ang atuang birthright. Apil ko ani nga nakuanan ni ba nakat-on ko ani nga maningkamot gyud ta nga dili na to ma-despise ang atong birthright. Gi-adapt na ta sa Ginoo. Nahimo na tang anak sa Ginoo. Pero daw ato ang mga move aning kalibutana is dili pang Ginoo ba? Atong gi-despise ang ato ang birthright. Nata sa church, claim ta Christian ta. Adto ta sa gawas, di ta Christian, despise na to tong birthright. Nya, mag-expect tag blessing sa Ginoo. Di ta tagag blessing sa Ginoo. Di ba? Muna, si Esau, gi-despise gini ang birthright. Sa may kalabutan na matay na ko. Mana na nga, di siya angayan sa panalangin sa Ginoo. Ikaduha, at sa Genesis chapter 26, verse 34 to 35. Verse 34, and Esau was 40 years old. So sa ilahang kustombre ani nga time, kining edad nga 40 sa ilaha, mo gini sakto nga time nga makig minyo. Pero si Esau was 40 years old, sakto nanda kayo. When he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite. Nakasipyat lang giniya. Gingnan sila, gikuman sila nga di sila mo took wife nga Canaanites. Kanang dili magtotoo sa Ginoo ba? Di gina pwede gyud sa ilaha gyud. Pero si Esau nakigminyo noon og Hittite. And Bishimath, the daughter of Elon the Hittite yapon. So duha gyud. 35. Ang resulta ana, which were a grief of mine unto Isaac and to Rebekah. Usa kalabad sa os ginikana no. Nga
Gikon ba ayaw lagi ana pero kana jud minyuan jud. Di ba? So wag yun samot. Si Esau, wa na gyud ang panalangin sa iya ha. Kaya gidespise niya ang parents. Ang nagsigtudlo niya sa pulong sa Ginoo, ang sigtudlo niya pagpaduol sa Ginoo, ang sigtudlo niya nga mununot gyud diha sa mga tudlo sa Ginoo, gikuman sa Ginoo. Pero gidespise niya ang parents. Muna nga suko ang pamilya, yang ginikanan. Grief. Bugat kayo sa ilang pamati ba nga nakigbinyog ang believer. Di ba? Esau despised his birthright. Ikaduha, Esau, he despised his parents. Wa siya maminaw siya mga parents, nakigminyo nun siya, wa siya kapaabot. Kaya nga naman, giandam na sa Ginoo ang minyuan, pero siya, siya gyud. Siya gyud, nagbuot gyud siya. Muna ang nahitabo siya, wa siya kadawat sa panalangin sa Ginoo. Kay what concord, di ba, ningon ang Bible? Unbeliever o believer. Wala gyud panalangin diha. Instead, na ang tunglo sa Ginoo. So, maano siya mga kaigsunan, nasayang mga blessing. Genesis chapter 27 verse 37. Last verse. Ako basahon. And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy Lord, and all his brethren have I given to him for servants, and with corn and wine have I sustained him. And what shall I do now unto thee, my son? Imuhan ta ni. Diba? Ikay mahimong Lord niya. Na kay corn and wine, mahimo kang mahimong servant nimo imong brethren. Sayang no? Masustain ka sa dihang naipagsulay. Kasayang no? Ingana ta basta masayang ang blessing sa tuwa. Di ta makadawat sa panalangin sa Ginoo. And what shall I do now unto thee, my son? Badlungon man kay ka. Unsay ako buhaton nimo nga di man jud kang pato. Unsa man? Atoy kon sa tong kagalingon ba? Ang Ginoo nangutana sa tuwa karon. And what shall I do now unto thee, my son? Manay question karon sa Ginoo. Tagaan pa patagag panalangin? Pero pasalamat ta kini si Esau na gihapon. No? Pero di gid parehas ning panalangin nga nadawatan ni Jacob. No, nahimo siyang grabe gyud. Na preserve gyud ang pangalan, nahimo pa siyang usa ka nasod. Og natinuod jud ang blessing nga gikuan sa Ginoo, di ba? Unsa man karon si Jacob, inila gihapon. Di ba? Na-sustain gihapon sila. Daghan gihapon sila mga kuan. So ingana mga kaigsunan, I hope nga natin nakatunan nga unta ang gipanalangin ang panalangin sa Ginoo nga nag-ung-ung na ba, di mababagan sa tungod sa sala, tungod lang kay wala ta mosunod, na despise ra nato ba. Nagpalingog-lingog lang ta, lisod ni walihan ning statwa. No? Kining di ginagyod, anara sa diha. I hope nga dili ta pareha sa statwa ba nga sadyang nakadungog ta, natay buhaton. Natay koreksyonon, natay usbon sa atong kinabuhi. As Christian we are, encourage gina pirmi diri sa pulpit nga forward gyud ta para sa bulhaton sa Ginoo. Salamat. May buntag sa matag usa.